Sa loob ng 15 taon ko bilang detective, nakita ko na ang lahat. Mga asawang nagsisinungaling, mga kabit na nagtatago, mga pamilyang nabubuwal. Pero ang kaso ni Marina, ito ang unang beses na ako mismo natakot sa natuklasan ko. Kung ikaw ang nasa lugar ni Marina, ano ang gagawin mo? I-comment sa ibaba. Martes ng hapon, tumunog ang telepono ko. Isang boses na nanginginig ang humingi ng tulong. Hindi ko pa siya nakikita noon, pero sa boses niya pa lang, alam ko na may nasira na sa kanya. Dumating siya ng eksaktong 4 p.m., may sunglasses at kamay na hindi mapakali. Umupo siya, tanggal ang sunglasses at nakita ko ang mga matang hindi na nakakatulog ng ilang linggo. Humingi siya ng sagot sa tanong na matagal nang bumababaga sa kanya. May ibang tao ba sa buhay ng asawa niya? Habang kinukwento niya ang tungkol kay Rafael, napansin ko ang detalye na hindi ko malilimutan. Hinahawakan niya ang tiyan niya, subconscious lang, pero alam ko agad, buntis siya. At hindi niya alam, mas grabe pa ang malalaman niya. Bago natin pag-usapan ng investigation, kailangan ninyong maintindihan ang love story nila. Nagkakilala sila 7 taon na ang nakalipas, office romance, boss at secretary. Rafael, 38, business development manager, may kotse, may bahay, charm na parang artista. Marina, 32, architecture graduate, matalino at independent. Nahulog siya dahil sa pag-aalaga at sa maliliit na detalye. Palaging naroon, nagtatandaan ng paborito niyang pagkain, nakikinig sa problema. Dahil dito, hindi nagdalawang isip si Marina nang mag-propose si Rafael pagkatapos ng 2 taon. Pero 5 years of marriage na, walang anak, at dito nagsimula ang mga kakaibang bagay. Ang cellphone na dating nakabukas lang, ngayon laging nakalock. Bagong cologne, bagong haircut, overtime na laging Wednesday at Friday, late night call sa balcony, at unti-unting nawawala ang init ng pagtitig ni Rafael kay Marina. Parang multo na lang siya sa sariling bahay. Isang Friday night, naiwan si Marina mag-isa sa living room, umupo sa floor, tuluyan ng sumuko. Tumawag siya sa best friend niya at sinabi ang mga bagay na hindi niya kayang aminin sa sarili. Kailangan niyang malaman ang totoo kahit masaktan. Pinayuhan siya ng kaibigan niya, kung gusto niyang lumaya, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Binigay sa kanya ang business card ko. Tinanggap ko ang kaso niya sa Martes at agad akong nagsimula. GPS tracker sa kotse, call logs, deep dive sa social media, lahat ng ito ay nagpakita ng pattern. Lahat ng Wednesday at Friday, hindi pumupunta sa opisina pagkatapos ng 6 p.m. Pumupunta siya sa condo sa San Juan, Unit 407, na hindi pag-aari niya. Sa ikatlong araw, nakita ko ang babae. Mid-20s, may bangs, matangkad, sexy at tuwang-tuwa sa pagtanggap kay Rafael. Hindi kabit lang, girlfriend pala ang asawa niya. Ang babae, Jasmine Santos, 26 years old, sales executive, may private social media, ngunit may ebidensya akong nakalap. Larawan sila ni Rafael sa restaurants, beach trips, back to 2 years. Hindi one-night stand, hindi fling. 2 taon ng relasyon habang si Marina ay nag-aasikaso sa bahay. Sa ikasiyam na araw, nakita ko siya sa Medical City. Lumabas siya na may hawak na brown envelope, laboratory results at ngumiti, buntis. Sa huling araw, pumunta sila sa baby store, bumili ng crib, damit, toys. Habang si Marina nagtitext sa asawa niya, sinagot siya ni Rafael na busy sa work. Work, habang bumibili siya ng baby clothes kasama ang ibang babae. Kinabukasan, tinawagan ko si Marina. Dumating siya ng 4:23 p.m. Umiiyak, huminto ang oras sa loob ng office ko. Binuksan niya ang envelope na may label na confidential. Mga larawan, Rafael at Jasmine sa restaurant, papasok ng condo, sa baby store, laboratory results, text messages. 2 taon na pala ang relasyon nila. 2 taon ng katotohanan na itinago sa kanya. Umuwi siya nang dala ang lahat ng larawan, hindi kumain, hindi nagsalita, puro pagmumuni-muni sa nakitang katotohanan. Sa 3rd day, tumayo siya, naligo, nag-makeup, tumawag sa abogado. Inaayos ang lahat, hiwalay na bank account, realtor, bagong apartment. Sa gabi, inimbita niya si Rafael sa dinner sa paborito nilang restaurant.
Inilabas niya ang envelope at sinabi sa kanya na tapos na ang kanilang relasyon. Si Rafael ay nagbeg, nag-iyak, nangako, pero si Marina ay matatag. Walang lingon, walang second thoughts, straight ahead, head high. 6 na buwan nang lumipas. Marina, divorced, bagong apartment, bagong trabaho, bagong buhay. Rafael, nawala ang lahat. Jasmine, natuklasan ang katotohanan, iniwan siya. At natuklasan ko rin na may third woman pa pala si Rafael. Tinder, secret phone, ibang SIM card. 3 buhay na nakatago sa likod ng kanyang kasal. Kung nanonood ka nito at pakiramdam mo may mali sa relasyon mo, malamang tama ang pakiramdam mo. Kung ikaw ay ginagaslit, hindi ka baliw. Kung iniisip mo na deserve mo ng katotohanan at kalayaan, deserve mo. Kung kailangan mo ng katotohanan para makalaya, hanapin mo, kahit masakit, kasi mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan. Kung gusto mong makita ang higit pang ganitong mga kwento ng katapangan at katotohanan, mag-subscribe sa channel para sa susunod na istorya. Ito ang kaso ni Marina, isang babae na pinili ang sakit ng katotohanan kaysa sa ginhawa ng kasinungalingan.